Naku, wala pong katotohanan yan. Sa totoo lang, talaga magulo na yung gobyerno. Kaya nga po gusto nating isaayos sa pamamagitan ng pananagot, no, ng mga nanggugulo sa gobyerno. Ibig sabihin, yung kumukupit sa kaban ng bayan. Ma'am, I understand may mga nagpaliwanag na rin ito kanina, no? Pero para lang po mas malinaw dun sa mga ngayon pa lamang nakatutok, ano po yung paliwanag? Bakit ngayon po inihain yung impeachment laban kay VP Sara, considering na yung initial na sinabi ang 1-year bar rule ay matatapos sa February 6? Baka kasi, Opo, baka daw ma-technical kayo. Oo, baka ma-technical daw. Opo, kung matatandaan po natin ay naglabas na ng resolusyon ang Korte Suprema kung saan ay nilinaw doon na ang pagtatapos ng 1-year bar is January 14. So, ibig sabihin, January 15, pwede na pong magsampa ng impeachment complaint, no? Ito ay laban kay Vice Presidente Sara Duterte, no? Kaya't nito pong, ibig sabihin, as early as January 15, pwede nang magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Kaya't hindi po ito naging malinaw noon di ba? Kasi ang akala ng lahat, February 5, tapos February 6, doon ka magsasampa. Pero dahil nga sa decision na yan, naging malinaw na January 15 pala, pwede nang magsampa. Kaya kami ay nagsampa na ng impeachment complaint, no? Kanina nga, laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero ano po ang kaibahan nitong impeachment case na isinampa ninyo doon po sa naunang impeachment na inihain laban sa Vice Presidente? Actually, parehong-pareho. Meron lang ilang mga dinagdag. Halimbawa kasi may lumabas yung confession ni Madriaga na sinabi niya na siya mismo ay nagbigay ng para kay Vice Presidente, no, sa pamamagitan ng kanyang kinatawan, no, nagbigay ng pera. Kaya yun po isinama namin. At meron na rin namang kaso na isinampa sa ombudsman kaugnay nito.